From this to this. Opo, sa wakas meron na kaming pintuan. Ang dami na rin kasi nagtatanong ng update, kaya eto na yun. Pati yung pagbavarnish, pinasukan ko na rin. At kahit ako, hindi ko na rin alam kung kailan ba ako matatapos sa pinapagawa kong bahay. So eto nga, puyat na naman tayo at meron na naman akong bisita. Sabi ko sa kanila kung kayang matapos ngayong araw na to kasi deserve kong magpahinga. Nung isang araw kasi hindi talaga siya kasya. Sabi nga nila mas okay na yung sumobra kaysa sa kumulang. Kasi kapag kumulang yan, hindi mo na madadagdagan. So eto nga, nilalagay na yung pintuan at sana magkasya na. No? Kasi kung alam nyo lang, ubus na yung pasensya ko. Kapag talaga nainis ako, ipa-plastic cover ko na lang yan ng habang buhay. Kaso baka dumami yung mga buwisita ko dito sa bahay. Naglilihan na nga si kuya para kuminis naman yung kahoy. Para mamaya iba-varnish na lang nila. Kung alam nyo lang, halos 2 buwan ko din tong hinintay. Sana all willing maghintay. Ngayon naman, magmamasilya sila para matago yung mga butas, yung cracks. Para lahat ng imperfections ng pintuan, mawala. Pakiramdam ko, mas tumatagal yung trabaho nila kuya dahil sa akin. Kaya sabi ko, ititigil ko na yung pagpapanggap ko, no? Sa totoo lang, may idea na talaga ako dito kasi si Papa naging karpintero. Naalala ko noon, nung malakas pa si Papa, siya talaga yung gumagawa sa bahay. Kaya talagang nakakatipid kami. Pero dahil tumigil siya, ayan, gastos kami ng gastos. Sakto, dumating na yung mga in-order ko. Sinisigawan na din ako ng mga bulati ko sa tiyan. Kailangan ko na daw kumain. At eto nga yung pinakalas na gagawin nila, yung pagbabarney. At dahil inggitera ako, ayan, susubukan natin siya. Bigla tuloy akong natakot kasi kapag hindi to pantay, ako din yung sisisihin nila. Pero in fairness, wala naman palang kahirap-hirap to, no? Baka naman kunin nyo na ako kasi nangangailangan din ako para sa bahay. Hindi ko na nga napansin, natapos ko na to. Na para bang naglaro lang ako ng ganda-gandahan, no? Binalik ko na nga kina kuya kasi baka mawalan daw sila ng trabaho. Ako talaga, ang motto ko sa buhay ay be kind to everyone. Kasi wala naman bayad maging mabait. Malay nyo si kuya biglang manalo sa loto at maging bilyonaryo. Baka naman may pabalato. Huy, pala desisyon ka. Opo, nag-order naman ako ng pangmerienda. Natuwa nga ako kay kuya kasi ang bungad niya sa akin ay from this to this. This to this. Deserve ng halo-halo sa mainit na panahon. At dito nga, nag-spray na sila sa hamba at pintuan natin. Huwag ko muna daw hawakan pero makulit ako. Alam niyo ba, sa pagiging content creator ko, ang dami kong namimit na mga owner. At halos ng namimit ko, napakabait at napaka-humble. Kaya lagi kong tinatatak sa isip ko na kapag meron akong achievements, dapat humble lang. Sabi nga nila, always keep your feet on the ground. Oh, hindi nyo kaya, English yun. Natapos na nga yung pagbavarnish at pwede na natin tanggalin yung mga dyaryo. Yung gusto ko din sa service nila, yung kalat mo, linis nila. At finally, mapiflex ko na sa inyo yung finish niya. Sa totoo lang, may kabigatan din to kasi solid wood yung ginamit. Opo, kabilaan, pwede mo na rin buksan yung pintuan. Alam niyo ba kung ano yung design sa harap, ganun din yung design sa likod. Kumbaga ate, isa-isa talaga nilang nilagay yan. Ngayon, alam niyo na kung bakit umabot ng 2 months At mo? dahil pivot na yung door natin, hindi na sila naglagay ng hinges sa gilid. Sobrang happy talaga ako sa naging resulta ng pintuan natin. Sa Gonzales Furniture pala ako nagpagawa. O Kumi wood pala yung ginamit dito, kaya pala napakatibay. Napapaisip pa rin ako kung kanino ko pamimigay tong pintuan. Message na lang siguro kayo. Ayun lang. Bye!